Kailan Gaprab bumwelta sa mga maling akusasyon sa kanya ni Dr. Love? Inakusahan ni Dr. Love si Kailan Gaprab na hindi ito sumunod sa usapan. Ang usapan kapag napabahayan na ang isang beneficiary kagaya ni VNC ay turnover na ang pag-blog sa beneficiary kung sino nakascout, which si Dr. Love yung nakascout. Inakusahan din ni Dr. Love si Kailan Gaprab na sobrang pinagkakitaan daw ni Kailan Gaprab si VNC sa pamamagitan ng blog. Kinwestiyon din ni Dr. Love yung milyon-milyon kinita ni Kailan Gaprab sa pag-blog kay VNC, which is dapat si Dr. Love daw ay dapat makinabang din sa milyon na kinita. Samantala bumwelta naman si Kailan Gaprab sa mga maling sinasabi ni Dr. Love tungkol sa kanya. Dapat lang na kumita siya kay VNC dahil siya ang content creator at nagpasikat kay VNC sa Kalingap, which is totoo naman. Sinabi rin ni Kailan Gaprab kay Dr. Love na wala siyang pakialam kung kumita siya kay VNC dahil tama naman hindi kayang tulungan ni Dr. Love si VNC, kaya ni-refer si VNC ni Dr. Love kay Kalingap Rab para matulungan. Actually natatawa na lang si Kailan Gaprab sa mga sinasabi ni Dr. Love at ani Kalingap Rab hindi daw worth it na patulan pa si Dr. Love sa mga sinasabi nito. At dagdag pa ni Kailan Gaprab kaya ganyan si Dr. Love ay nagpapapansin lang ito dahil hindi nito kayang umalis sa Kalingap dahil mawawalan siya ng views at supporters. Samantala may mga nagkomento na supporters ni Kalingap Rab tungkol sa isyu na sinasabi ni Dr. Love at sinabi ng mga supporters ni Kalingap Rab na walang utang na loob Dr. Love sa Kalingap. Sa isyong ito, makikita natin ang isang palitan ng saloobin ni Kalingap Rab at Dr. Love. Unahin natin ang ugat ng problema, ang kasunduan. Ayon kay Dr. Love, may usapan daw na kapag napabahayan na ang isang beneficiary, ibabalik o ay turnover ang pagbablog sa kung sino ang nakascout, at sa kaso ni VNC, siya raw iyon. Kung totoo ang ganitong usapan, mahalagang malinaw sana kung ito ba ay formal, may ebidensya, o simpleng verbal agreement lang. Dahil dito madalas nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan, magkaiba ang interpretasyon ng bawat panig. Ngayon, pumapasok ang mas sensitibong isyu, pera. Inakusahan ni Dr. Love si Kailan Gaprab na pinagkakitaan si VNC at kumita umano ng milyon-milyon. Dito nagiging komplikado ang usapan. Sa mundo ng content creation, totoo na kapag naging viral o naging patok ang isang kwento, may pumapasok talagang kita, ads, sponsorships, donations, at iba pa. Ang tanong, sino ang may karapatan dito? Ang nag-scout ba? Ang nag-produce ng content? O ang mismong subject ng kwento? Sa panig ni Kailan Gaprab, malinaw ang kanyang depensa, siya ang content creator, siya ang nagtrabaho sa pagbuo ng mga videos, at siya rin ang nagdala ng platform kung saan sumikat si VNC. Sa ganitong punto, may bigat ang argumento niya, dahil sa digital space, ang paggawa ng content ay may kaakibat na effort, oras, at resources. Sa legal at praktikal na aspeto, kung sino ang may hawak ng channel at gumawa ng content, siya ang direktang kumikita. Isa pang mahalagang punto na binanggit ni Kailan Gaprab ay ang kakayahan. Sinabi niya na kung kaya naman talagang tulungan ni Dr. Love si VNC, hindi na sana ito ni-refer sa kanya. Ibig sabihin, ipinapakita niya na ang malaking tulong, tulad ng pagpapabahay, ay nanggaling sa kanyang grupo o platform. Kung ganito ang sitwasyon, lumalakas ang posisyon niya na siya ang may pangunahing ambag sa pagbabago ng buhay ng beneficiary. Yung reaksyon naman ni Kailan Gaprab, na tila natatawa na lang at sinasabing, hindi worth it patulan, ay isang strategy din. Sa public conflicts, may mga pagkakataon na mas pinipili ng isang panig na ay pakitang hindi sila apektado para hindi lalo lumaki ang isyu. Ngayon, tingnan natin ang papel ng supporters. Natural lang nakakampi ang mga followers sa taong sinusundan nila. Sa kaso na ito, may mga supporters ni Kailan Gaprab na nagsasabing, walang utang na loob, si Dr. Love, which is totoo naman dahil kinakalaban niya na ngayon ang Team Kalingap at sinisiraan niya pa ito sa social media. Sa kabuuan, ang isyong ito ay umiikot sa tatlong bagay. Una, kakulangan sa malinaw na kasunduan. Pangalawa, usapin ng kita at kung sino ang may karapatan dito. Pangatlo, personal na hidwaan na pinalala ng public platform. Kung may matututunan dito, ito ay ang kahalagahan ng malinaw na usapan lalo na kapag may halong pera at exposure. Sa mundo ng content creation at charity, dapat malinaw kung sino ang may role, sino ang may karapatan sa kita, at paano hahatiin ang credit. Sa huli,
Ang pinakaimportante sana ay hindi mawala sa focus ang beneficiary, si VNC. Siyempre, malamang, kung kumita man ako sa pag-vlog ko, malamang, dapat lang kasi ako yung nag-vlog eh, di ba? Ako yung nag-edit, ako yung content creator, ako yung nag-iisip ng content. Siyempre, dapat kumita talaga ako, di ba? Samantala bigyan pansin din natin ang isa sa komento ng viewers kaugnay dito. Siyempre shoutout po kay Mirna Lagmay. Sa comment mo, basahin natin at himayin natin kung ano ang punto mo. Sabi mo, Kailan Gaprab may mga anay sa Kailan Gap kailangan kayo magmatiyag si Kuya Val kailangan hindi urong sulong umalis tapos pabalaykan kaya anong ending Kailan Gap ang Binal Ahura? Una, yung salitang, may mga anay sa Kailan Gap, ang ibig mong sabihin dito, may mga taong nasa loob mismo ng grupo na posibleng sumisira o nagdudulot ng problema. Parang hindi nakalaban sa labas, kundi mismong nasa loob na nagkakaroon ng isyo o hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, sinabi mo na, kailangan kayo magmatsyag, ito naman ay paalala na dapat maging mas maingat at mapagmasid ang team. Ibig sabihin, hindi sapat na tumutulong lang, kailangan din bantayan kung sino ang mapagkakatiwalaan at kung sino ang posibleng magdulot ng gulo. Yung part na, si Kuya Val kailangan hindi urong sulong, umalis tapos pabalaykan, dito malinaw na pinapanto mo yung inconsistency. Parang may mga desisyon na hindi panindigan, aalis, tapos babalik, kaya nagkakaroon ng kalituhan at posibleng drama. At yung pinakadiin ng comment mo, anong ending, Kailan Gap ang Binal Ahura? Ang ibig mong sabihin, sa huli, kahit ang intensyon ay tumulong, ang lumalabas pa rin ay parang nasisira ang imahe ng grupo dahil sa mga internal na issue at bangayan. So overall, ang mensahe mo ay hindi lang basta puna, isa itong babala. Na kung hindi maaayos ang loob ng grupo, kung may mga taong hindi consistent, at kung hindi magiging maingat sa mga kasama, ang ending talaga ay reputasyon ng buong Kailan Gap ang maaapektuhan. Malinaw na concern mo dito ay hindi lang kung sino ang tama o mali, kundi kung paano naapektuhan ang buong organisasyon sa nangyayaring isyu. Malakas ang punto mo, dahil minsan, hindi external bashers ang sumisira, kundi internal conflict. Salamat sa comment mo, ramdam na nagmamalasakit ka sa kung anong mangyayari sa grupo.